Heto na, Boying, sobrang nasupalpal na bulaga sa pangyayaring ito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bagong witness na mambabatas. Handang ituro ang mastermind. Ako, ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, huwag niyong kalimutang bisitahin ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Siyempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ang Banateros. Ipagpatuloy natin. Eto maganda. Ha? Merong bagong lumutang na aamin siya mismo ang nagnakaw din. Kasabwat siya ng mga mastermind. Magtuturo na. Eto. Matindi to ha. Isang mastermind o kasabwat ng mastermind aamin na. Magkakaalaman na daw kung sino talagang kung sino talagang may pakanan ng flood control project. Meron nang magtuturo. May testigo na. Sino may pakana? It means yung mastermind. Mastermind ng flood control projects o mastermind ng ghost projects. May witness na. So may witness na. Ayan ang sarap kasing pakinggan eh. Kapag nagkakaroon ng witness, syempre, iniisip natin, magkakaroon na ng hustisya yung nangyari sa taong bayan. Pero ang tanong kasi, yung witness ba is worth yung gagawin niya? Kumbaga, di kaya katulad ng ibang witness na parang baliwala lang kung ano yung sinasabi nila. Hindi pinapansin. Diba? Lalong-lalo na kung medyo makakalabit o meron silang mababanggit na hindi maganda sa pandinig ng mga nakikinig. Diba? Alam niyo yung sinasabi ko, mga katunay. Diba? Congressman or senador, mambabatas po. Sino ang source ng balita na yan? Ito ay matagal na natin pinapangarap. Ito ay mapagkakatiwala ang source. Mapagkakatiwala ang source. Mapagkakatiwala. Diyan, tingnan natin kung mapapagkatiwalaan nga ba o hindi. Ayon dito sa ating source, isa daw dating mambabatas. Dating mambabatas? Dating mambabatas. So, ibig sabihin, hindi nakaupo ngayon. Hindi siya senador ngayon o hindi siya congressman ngayon. Either congressman, buhay senado, buhay. So, ibig sabihin, buhay, dating mambabatas, nasa 19 Congress. So, ibig sabihin, maraming alam ito. Former. Ayan. Handa na raw siyang magsiwalat ng lahat ng kanyang nalalaman. Ang tanong dyan, sino ba yung isisiwalat niya? Kasi nakadepende pa rin yan eh. Diba? Pwedeng mamaya, baka kung sino lang isiwalat niya. Alam nyo naman, mga katunay, baka mamaya kung sino lang yung banggitin yan. Diba? Yung tipong may idamay lang or ano. Pero kung sinasabing mapagkakatiwalaan, yung witness na yon, yung bagong witness na yon, is tignan natin. Pero sa sinasabi ko nga kanina sa ganitong panahon, no, siguro parang malabo kung papakinggan lahat ng sasabihin niya. Lalo na kung maituturo siyang hindi maganda. Sa katiwalaan sa flood control. Bago natin natuloy, sa tingin ninyo sino? Tingin nyo sino tong bagong witness? Umamin daw, nakasabwat siya, magnanakaw din siya. Kaya alam niya kung sino yung mastermind. Yan na ang sinasabi ko. At siya, aminado siya. Hindi katulad ng iba, huli na hindi pa umaamin. Posisyon yan. Huwag muna natin sasabihin. Sige. Naku. Kasi baka ma-preempt. Exciting ito. Sige. Ito ang dito, Ito ang... Kasi baka itanong nyo, ano ang kinalaman niya dyan? Diba? Anong nalalaman niya? Oo nga. Sabay nagsangkot dyan o sabay gumawa din ng insertion? Ito ang clue dyan. Ano clue? Ito mambabatas na ito ay involved talaga sa katiwalian
Oh, magna. So, aamins ka. Magnanakaw din. siya. Ay, mabigat nga yan. Involved siya sa nangyari at alam niya kung paano ginagalaw, paano ginagawa yung kalakaran dyan. So parang etong bagong witness na to, aminado na siya sa sarili niya na meron siyang ginagawang katiwalian noon sa gobyerno nung nandiyadyaan pa siya. Okay. Diba? So, syempre, alam niya na nga naman yung kalakaran at alam niya kung sino talaga yung mga kasama dyan. Diba? Nako, sino kaya? Sino yun? Ating mambabatas, so ibig sabihin, hindi na ito mambabatas. Tapos na yung kanyang termino, gano'n. Tinong mo lang, Jen, ha? Oo. 20th Congress ngayon. Okay. Ang gumawa ng sinasabing pinakamatinding budget na maraming Insertions, etc. irregularidad Oo. ay yung 19th Congress. Oh, yun. So kung ikaw ay kabilang sa 19th Congress at hindi ka na ngayon Nakapwesto? pwedeng ito yan. Sino? Sino sa tingin ninyo? Sino ba yun? Nako, isa-isahin ko yung mga dating senador at dating congressman. Grace po? Nako! Hindi? Wala pa pangalan. Wala pa. Akala ko, si dating mababatas ngayon. At alam mo ba No. kung sino ang tumumpirma nito? Na siya nga ay direkta may kinalaman? Na ito ay may lilitaw na testigong ito? So kumpirmado. Sino? Sinong nagsabi na lilitaw na ito? Itong testigo, yung bagong testigo. Sino nagsabi niyan? Lilitaw talaga. Meron na. Dahil nakausap na ito ni Ombudsman Crispin Remulla. Nako! Yan na. Ayan, no? Nakausap na! Ito yung sinasabi ko kanina mga katunay eh. Nakausap ni Boying. Ayan. Nakausap niya na pala yung testigo eh. Baka naman mamaya, sakripisyong tupa na naman yan. Parang ako diskumpiyado ako sa ituturo niyan kung sino eh. Kayo mga katunay, kayo, hindi ba kayo diskumpiyado? Kasi parang di ba? May tiwala siya kay Sir Boying. Sino kaya yan, no? At sino kaya yung idadawit niya dyan? Na di ba? Nako. Okay na sana nung umpisa, kaso nga lang, nung nabanggit yung pangalan nito, medyo napag-isip ako ng hindi maganda eh. Di ba? Pasensya na kung syempre, medyo wala tayong tiwala, no? Kahit wala tayong tiwala, kahit gustuhin man natin magtiwala kay ombudsman, syempre dapat nire-respeto 'yun. Sinasabi ko nga ang hirap kasing magtiwala kung ikaw nanunungkulan ka diyan, pero alam natin kung sino yung mga kakampi mo. Alam natin kung kanino ka galing. Kaya nga 'di ba sinasabi natin na kung meron mang magiging ombudsman, mas maganda yung hindi maka-Marcos, hindi rin maka-Duterte. Kasi kung halimbawa, ikaw, Marcos ka, kay Marcos ka nang galing, si Marcos ang nagluklok sa'yo bilang ombudsman, tapos mayroong testigong ganyan na ikaw ang kinausap, ano yung iisipin ng mga tao? Diba? Ano sa tingin mo? Transparent ba yan? O legit ba talaga yung testigo na yan? O baka mamaya, syempre, ayaw natin magsalita ng ganon, pero syempre, hindi mawawala sa isip ng tao yan. Ganon din naman yun. Kahit pag mga sa Duterte, kung Duterte ang nakaupo, tapos merong ganyan, tao ng Duterte kinausap, mag-iisip din kayo. Siyempre, tao nyo yan eh. Diba, gaganon kayo. Parang ganyan din yung naisip sa inyo ngayon. Siyempre, tao mo yan. Ganon yun. Sabi tayo dyan, Brad. Ayun nga, sabit. Polga yan, Polga. Yun yung sinasabi natin, yung binanggit ni Coach Oling yon, fall guy. 'Di ba? Yun yung nakikita natin na parang hindi maganda tono ng sasabihin nito, hindi maganda yung tono ng ikakanta nito. Malamang puro sintonado ikakanta nito. 'Di ba? Si malamang ko sintonado 'yan. Kailan lang kanina lang halos bitayin niya na si Villanueva, yung pala dismiss yung kaso. Harassment daw. Tapos ito meron siyang witness. Okay, hindi ko siya pinagbibintangan Pero kung tatanungin ninyo, ang opinion ko dito, Polga ito.
Aaminin niya, aakuin, gagawin siyang state witness, etc. Kung hindi lulusot ng state witness, papawalang sala, tapos ituturo niya si Duterte. Ayun. Alam na natin yung script na yan. Alam ni Coach Oli. Di ba? Tayo ayaw natin mag-isip ng masama. Ayaw natin pangunahan ng mangyayari. Kaya nga sinabi ni Coach Oli, malamang ituro dyan yung mga Duterte. Kasi kailangan talagang ma-segue, maibali natin yung usapan eh. 'Di ba? Kapag yan ang lumabas diyan, alam na natin. No? Ibig sabihin natin, wala na talagang pag-asa. Talagang mainit talaga yung mata nila sa mga Duterte. Yun talaga, gumagawa sila ng paraan para maipit yung mga Duterte. 'Di ba? O, pasensya na ako, nakakapag-isip kami ng ganun. Ha? Kaya nga sinabi ko kanina ang hirap kasing magtiwala kung meron kayong kung galing kayo sa kasangga. Pero kung wala kayong kasangga, sa gitna lang kayo, walang problema. Hindi kami mag-iisip ng ganito. Hindi nyo rin masisisi yung mga tao. Ituturo niya si Sara kahit wala namang involvement sa flood control si Sara. Alam na natin yan. So yung umamin na siya ay talagang nagnanakaw din, madidismiss. Yung ituturo niya, yun na magkakaso. Wala na tayo dyan. Wala na lang natin si Duterte, si PRRD yan, si Baste, si Pulong. Yan lang naman yan. Si Pastor Kibuloy, si Jesus Escudero, si Cayetano, si Marcoleta. Yan lang naman ipagtuturo ng mga yan. Baka nga lahat, ituro niyan eh. Baka lahat na nabanggit ni Coach Oli, pagtuturo niyan eh. Alam na natin sino pa. O sama mo na si Attorney Vic. Yan lang. Di ba? Hindi, mambabatas daw. Paikutin lang, mambabatas. Ayan, Sabahin mo, ha? Nakatanggap ako ng tawag mula sa amin. Yan, Ano sabi? Nakatanggap rin ako ng tawag. Mm. Very early in the morning. Naku. Isang kaibigan ko. Wow. Para siyang go-between sa isang congressman. Ayos na script nyo. Ayos na, boying, script. Ayos na, ang ganda. Ha? Maganda na plot niya, ha? Quezon City. Aha. Who wants to tell all? Oy! Ayan ang sinasabi ko. Tell all? Yes. So, we'll wait. I will work on that. Sasabihin niya itong involvement niya. Involved pala siya. Ay, siyempre, alam niya, no? Sa lahat ng nangyayari. Kasi hulaan nyo, sino ituturo? Ako, hulaan ko, ituturo niyan, si Sara, si Jesus Escudero, at saka si Bongo. Bakit? Silang mabigat sa 2028. At saka kung paano nangyayari lahat yan. Yan na, sinasabi natin. Kaya sabi ko talagang si Secretary Bo yung ombudsman may gagawin ito talaga si kagaganda ng bayan. No? So, Kaya lang, teka, ba't may pasubali pa? may kondisyon si Ombudsman Remulla. Binigyan pa niya ng kondisyon yung sasabi na magti-tell all? Ang sabi niya rito, wait a minute. Kapag mainit. Bago mo sabihin yan, kailangan mo munang isoli lahat ng iyong mga nakuhang pera mula sa corruption. Atras ako, sir. Atras ako. Restitution na ganun. Sole, ha? Tingin mo ba may sasaoli niya lahat yun? Restitution muna! Umamin ba siya na... Style lang nila yon. Kasi yan ang gusto nilang pagawa sa diskaya bago nila protektahan. So sasabihin nila, i-compare nila, ito nga yung bagong witness namin pinababalik ko muna. Kaya lang ayaw magbalik ng pera, hindi na namin palulutangin. Kaya dapat diskaya kung gusto niya ng protection. Style? Magkano nakulimbat niya? Ganun ba ibig sabihin? Ay, sabi niya kasi dito, kailangan muna ng plea bargain. Mag-bargain ka muna, magkano ibabalik mo? Pagpapakita ng... Kaya lang, pwedeng ganun no? Ang kinurakot, 1 billion, ang ibabalik 300 million lang. Pwedeng ganun na sasabihin, di ba? Ligtas na siya, wala na siyang kaso, hayahay na yung buhay niya habang yung mga tao nalulunod sa baha. Tapos nakapagturo siya ng mga inosenteng malakas at Alam nyo, dapat hindi na sila nagaganyan, nagbibigay ng kondisyon eh. Di ba? Kung yan may kasalanan talaga yan, diretso hoyo na yan. Di ba? Yan ba mga nag-isip ng tama noon nung ginagawa nila yan? Hindi. Bakit bibigyan pa nila ng mga ganyang klaseng kondisyon? Di ba? Kaya
Kaya kaya walang nangyayari. Nagpagawa sila ng kulungan para sa mga sangkot sa flood control project, pero yung kulungan na yun, hindi natin alam kung kanino nakalaan yun. Kaya nga iniisip din natin, baka nakalaan yung mga kulungan na yun sa mga Duterte, sa mga supporter ng Duterte, sa mga kaalyado ng Duterte. 'Di ba? 2028 election. O, yan ang gusto nila eh. Diba? Ano mo kanina, pansin ninyo, doon sa mga vloggers na mahilig mag-interview, walang pinatutunguhan yung kanilang interview kung hindi, they are focused on paano hindi mananalo si BP Sara sa 2028. Yes. Itong dilaw na mahilig sa interview, yan ang focus nila. Sabi ko, pambihira. Tama yun. Nagugutom yung mga kababayan natin sa Nakawan. Nalulunod yung mga kababayan natin sa Nakawan. Ang nasa isip ninyo, kailangan tumandem kayo sa pula para hindi manalo si Sara. Kasi ganito yan eh. Paulit-ulit nating sasabihin dito na kapag si Sara Duterte ang naging presidente ng Pilipinas, alam nila na hindi na sila makakaporma kahit kailan. Kaya syempre gagawa talaga sila ng paraan para hindi na maging presidente o may Duterte pang makaupo o kaalyado ng Duterte na makaupo dyan sa Malacanang. 'Di ba? Parang nag-ano na sila eh, nag-tandem-tandem na. Nag-ano na sila, nagkampihan na. Lahat ng mga iba-ibang kulay noon, nagsama-sama na laban sa kulay ni BP Sara. No, sa kulay ng mga Duterte. Kung baga, kung tatlo ang kalaban ng Duterte, mag-isa lang sila. Kung baga, taong bayan lang yung kakampi ng mga Duterte rito eh. Kasi alam ng mga kalaban ng mga Duterte na kapag nagkaroon ng eleksyon sa 2028, hindi sila mananalo. Alam nila sa sarili nila yan. Kahit magsama-sama silang tatlo o dalawa, apat, lima, kahit mag-collab-collab silang lahat, hindi sila mananalo kay BP Sara. Diba? Kaya wala silang ibang dapat gawin kundi pigilan na tumakbo sa 2028 to. So, paano mapipigilan to? Hindi naman pwedeng sabihin nila na Sara Duterte, huwag ka na tumakbo. Siyempre, hindi naman ganon. At hindi rin naman papayag si Sara Duterte dahil sa ginawa sa kanila, pati sa tatay niya. So, gagawa sila ng problema kay BP Sara. Igagawa nila ng problema yan. At igagawa din nila ng problema lahat ng mga malalakas na pambato na kaalyado ni Sara Duterte para hindi sila makapasok sa 2028. So kapag hindi na nakapasok ang mga kaalyado ng Duterte at si Sara Duterte sa 2028, sino ang maglalaban-laban ngayon? Pula, dilawan, kakamping. Sila yung maglalaban-laban ngayon. So kahit sino ang manalo sa kanila, pabor sa kanila yung laban. Diba? Pabor sa kanila eh. Oh. Nakita niyo yung takbo ng puso? Diba? Paano kung yung tinatandeman nyo, alam nyo, involved sa Nakawan? Diba? At saka isa pa, pag naging presidente si Sara Duterte, yung flood control project na yan, malamang mabuksan talaga yan at malaman na natin kung sino talaga yung mga sangkot dyan, yung mga tunay. Diba? Bubuksan yan. Hindi pwedeng hindi. Lalo silang malilintikan. Kaya talagang hindi nila papapasukin to bilang presidente. Siyempre hanggat malayo pa yung 2028, gagawa ng paraan niyang mga yan. Talagang yung karakter ng dilaw dito, na-expose sila. Na-expose sila ng todo rito. Grabe. Ang concern nila is, bahala na kayo. Magnakaw kayo, wala naman kami magagawa dyan. Ang importante, yung 2028, mag-tandem tayo. Kasi malakas talaga si Sara. Oo, mag-join force. At hindi ka na namin kakasuhan. Ba? Yun lang. Libagan sa plea bargain. Wala nang kaso. Yes, so plea bargaining agreement. Mas mababang kaso na lang. Okay. Ipapile namin sa'yo. Dating mambabatas, taga Quezon City. Dating mambabatas na taga Natalo. Sino yun? Taga Quezon City daw eh. Mula Quezon City. Mula Quezon City, saka nakatira, hindi mambabatas ng Quezon City. Hindi. Pwedeng gano'n, di ba? Pwede nga, oo. Pwedeng taga Bicol na may sa Quezon City. bahay sa Quezon City. Halos lahat naman yan kasi sa Batasan Complex na karamihan sa mga yan eh. Ito kaya si Saldico, Jet? Saldico? Parang wala siyang alam kung bahay sa Quezon City. Wala. Hindi, tsaka hindi uuwi yan si Saldico. Hindi yan. Kasi mauutal yan. Pag pinatawag ng Senado yan, mauutal yan si Saldico. Ituturo niyan malamang-lamang. Si Tambi tsaka si Bongbong. Delikado, kaya hindi nila pauwiin yan.
So abang-abangan natin. Oo. No? Pero kanina Abangan na nung lang pinapanood ko to, ginanaan na ako eh. Yung pala, ang director si Boying. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.